bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Nasa Biblia yan. Pag nasa Biblia, kapatid, dapat maniwala ka. Kasi bago pa lumitaw ang Iglesia Katolika, nakaipon na ang Biblia. Panahon pa ni Timoteo, may mga tao nang nagmalasakit na pagsama-samahin ang mga banal na aklat na isinulat sa iba't ibang panahon ni Moises, ni Josue, ng mga propeta, mga kinasangkapan ng Diyos. Iniipon na yan talaga. At sa panahon pa ni Timoteo, anyo 65, 65 AD, sinabi na ni Pablo kay Timoteo, ang mga banal na kasulatan makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas. Basahin natin, kapatid na Daniel. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yon, lahat ng mga kasulatang kinasihan ng Diyos, panahon pa ni Timoteo, ay nakaipon na ang mga banal na kasulatan. Meron ng mga banal na kasulatan as early as year 65 AD. Kasi nung isulat po ni Pablo yung sulat niya kay Timoteo ay 65 AD. Noon pa lang, nakakompile na yung mga banal na kasulatan sa panahon pa ni Timoteo. Ano ang ibig kong ipunto, kapatid na Patrick? Dapat, automatic maniwala ka sa nakasulat sa Biblia. Ang nasa Biblia, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Walang kabuluhan yung paulit-ulit. Hindi naman bingi ang Diyos. Hindi naman ang Diyos mahina ang pandinig. O dapat nakulitin, na ulit-ulitin 10 abagi noong Maria, 10 ama namin, 10 ganire, 10 ganon, 5 ganito, 5 ganon. Sa 7, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gagamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Kasi hindi mo pa nga sinasabi, alam na ng Diyos sa 8. Huwag kayong magsigaya sa kanila sa pagkatalastas ng inyong ama, bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa Kanya. Bago ka pa magsalita, alam na ng ama yung kailangan mo Ba't mo kailangang ulit-ulitin? Nasa Biblia yan. Gaya rin naman nung salitang may pag-agaw na mangyayari sa lupa. Aagawin ang mga magiging dapat kay Kristo dun sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya yung salitang pag-agaw, yun ang tinatawag nilang rapture. Ang tanong ng kapatid na Patrick, meron ba raw magaganap? Dapat maniwala kang meron. Ako naniniwala. Dahil naniniwala ako sa Biblia, may pag-agaw na mangyayari. Aalisin sa lupa yung mga maliligtas kasi may mga magaganap na masasamang bagay sa lupang ito. Yung mga maliligtas, aagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nasa Biblia yon, kapatid. Kaya, sa tanong mo, may magaganap ba? Meron. Wala akong duda kahit kapiraso. Aagawin ng Diyos ang mga maliligtas sa pagbabalik ni Kristo para sila ay maghari doon sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Maghahari sila sa kanila sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, kasi bubuhayin mag-uli ang mga tao nasa pasyon nga yun, nasa Biblia. Sa balye ni Josaphat, ihipan niyang pakaka, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo,
mga patay, magsidulong kayong tunay sa mataas na hukuman. Yaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, may pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yung binuhay ng mga maliligtas, aagawin yon kasama nung mga buhay na dinatnang mababait na tao, aagawin ng Panginoon para sila alisin pansamantala dito sa lupa. Pagkatapos sa pasimula ng 1,000 taon, maghahari sila kasama ng Panginoong Hesukristo para yung mga taong masasama mapabuti. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luplukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, tapos aagawin, magkakaroon ng meeting kay Kristo, magtatagpo sa alapaap. Tapos pagkatapos pala ng pagkabuhay na maguli, sabi dito ni San Juan, nagsipaghari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya meron pong tinatawag na paghahari si Kristo sa huling 1,000 taon sa mundo. Pagkatapos ng tinatawag na rapture o pag-agaw, maghahari yung mga inagaw kasama ni Kristo sa mga ibang taong naririto pa sa mundo na matitigas pa ang ulo, masasama. Yun ay parang grace period ng Diyos sa sangkatauhan na sa paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon after ng first resurrection, ang pag-asa ng Diyos ay mapabuti ang mga tao. Lipulin yung mga kaaway ng katwiran. Lipulin yung mga masasama at pasukuin sa ilalim ni Kristo. Yun ang sinasabi sa 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sa paghahari ni Kristo, lahat ng kaaway ng katwiran, lahat ng kaaway ng kabutihan, yung mga nang aabuso sa kapwa, kailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ng lahat niyang mga kaaway. Kaya sa loob ng 1,000 taon, maghahari sa lupa ang Panginoon Kristo para lipulin ang lahat ng kaaway ng katwiran. Iyon ay magaganap after nung rapture, kapatid na Patrick. Nasa Biblia yan. Kapatid na Patrick, naintindihan mo yung sagot ko. Opo, Brad Eli. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa ng Panginoon. Patuloy kang makinig sa ating programang Ang Dating Daan, kapatid na Patrick. Hindi naman kasi matatalakay na buong buo rito lahat ng bagay. Siyempre, kung alin lang yung itinanong sa akin, kahit na nga sino-shortcut ko pa kasi kung hindi, mas marami pa dapat ang pag-usapan. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. At puntahan naman natin ngayon ang Quezon City. Nandun si kapatid na Jerry Cabanyero. Kasama natin mga panauhin. Go ahead, Quezon City, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, maraming salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Rancel Astronomo. Narito po siya.
Good evening, Brother Eli. My question is, how will you define salvation? Can you lose salvation? How will I define salvation? I do not have any authority to define salvation. My answer will be based purely on the Bible. Ang salvation ay dalawa ang yugto, kapatid. Dalawa ang yugto ng salvation. Ang unang yugto, ginanap ni Kristo, at ang ikalawang yugto, gaganapin niya pa uli. Ang unang yugto ng salvation, nandoon sa Mateo 1 at 18. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapulihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan. Ang ipinanganak ni Maria, sabi nung anghel, tatawagin siyang Jesus. Ang kahulugan ng Jesus o Yahshua sa salitang Ebreo, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung Yahshua, ang kahulugan nun, tagapagligtas. Yun ang katumbas ng Gregong salita na Iesu. Katumbas sa Kastilang Jesus at katumbas sa English na Jesus. The word Iesus o Jesus ay tagapagligtas. Nangangahulugang tagapagligtas, kapatid. Jehoshua o Yahshua, tagapagligtas. Ang original na meaning niyan ay tagapagligtas sa Grego at saka sa Ebreo. Ngayon, ang pagliligtas ni Kristo, dalawang phase. Ililigtas kanya muna sa kasalanan. Kaya nga siya namatay, pinatay sa krus, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para mailigtas niya ang bayan niya, umpisa sa Israel hanggang sa ating panahon, sa kanilang mga kasalanan. Kasi, mahabang istorya ito, kapatid eh. Samantalang ikaw ay nakalublob sa kasalanan, gaya ng mga Israelita nung una, konsiderado kang patay. Para iligtas ka ni Kristo, bubuhayin ka. Doon mula sa iyong kasalanan, patay ka, bubuhayin ka niya. 2:1 ng Efeso. Pakinggan mo. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yun, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Spiritually, ay patay ang taong makasalanan spiritually speaking. Kahit gumagalaw ka pa, nag-i-sports ka, malakas ang katawan mo, nakalubog ka naman sa kasalanan, para sa Diyos patay ka. 5:6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayon, kahit na ikaw ay buhay, malakas ang katawan mo, considered na patay ang taong nakabuyo sa kalayawan at kasalanan. And sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang. Ayon, yun ang sinasabi niya sa versikulo 4 rin. Basahin natin uli, kapatid na Daniel, yung 4. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin,
Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayon, sa pamamagitan ng biyaya, ng pag-ibig ng Diyos, bagaman patay tayo sa ating mga kasalanan, tayo ang wikay binuhay na kalakip ni Kristo. Nung si Kristo'y buhaying mag-uli, kalakip na binuhay ka spiritually, sa iyong mga kasalanan dahil patay ka, binuhay ka mag-uli, inalis yung kasalanan mo. Kaya ang first step ng salvation na ginawa ni Kristo, alisin ka muna sa kasalanan. Yun ang first step. Pagkatapos, susunod ka sa aral, mabubuhay ka sa aral. Pagkatapos, pag dumating yung katapusan, ikaw ay ililigtas niya sa parusa. Yung galit na darating, basahin natin ang isang talata. Ang pagliligtas ni Kristo, ang last step, ay alisin ka sa galit na darating. Basahin natin. 1:10 ng unang Tesalonika. At upang hintayin ang kaniyang anak na mula sa langit na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Yung dumarating na galit ng Diyos dito sa lupa, ililigtas tayo ni Kristo sa galit na darating. Kaya yung unang pagliligtas niya, liligtas ka niya sa kasalanan kasi hindi ka mapapatawad. Hindi ka maliligtas kung hindi mapatawad ang kasalanan mo. Yung kasalanan natin, tinutubos ni Kristo yon kung tayo'y sumasampalataya. Kaya nga siya nagbubo ng dugo para matubos ang ating kasalanan. Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Nung mabuhos ang dugo ni Kristo, naglalarawan nyo ng pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Kung ikaw ay sumasampalataya at napapasakop ka kay Kristo. Ngayon, pagkatapos na matubos ang kasalanan, dapat susunod ka na. Mabubuhay ka na sa kabutihan. Pero pagka tumalikod ka, abay mawawala yung kaligtasan mo. Pagka ikaw ay tumalikod, 2:20 ng 2 Pedro. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan talata na yan, ang kaligtasan daw ay once and forever. Osas. Once saved, always saved. Saan mo nakita sa Biblia yun? Meron ba nun sa Biblia? Osas? Once saved, always saved. Pinapakontento ang miyembro nila, ligtas ka na, kahit ano pa mangyari, ligtas ka. Hindi totoo yan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, magaling pa ang hindi ka na nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Pinatawad ng kasalanan mo, yun ang first step. Kasi ang tagapagligtas ni Kristo, unang-una, tutubusin niya ang kasalanan mo. Siya umaako sa kasalanan mo. By the cross, He served as a ransom for your sins. Ngayon, may obligasyon kang lumakad sa utos. Mabuhay na lumalakad sa utos. Kailangan tumutupad ka sa utos ni Kristo. Pagka tumalikod ka, sabi ng salita ng Diyos, kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, muling mahalubiluhan ng sanlibutan at madaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una.
Paano ka ngayon sasabihin mong ligtas ka pa rin? Eh na nga, ligtas. Lalabas nga, mas masama ka pa kaysa sa dati bago ka nakakilala kay Kristo. Basahin natin ang Mateo 12:43. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Ang liwanag eh. Lalo ka pang sasama eh. Bakit? Ang dahilan nun, yung lumabas na espiritu sa'yo nang bautismuhan ka, sa bautismo kasi lumalabas yung masasamang espiritu eh. During the true baptism, aalis yung masamang espiritu. Kagaya na nangyari kay Maria Magdalena, lumabas ang 7 demonyo sa kanya. Eh babalik yon pag pinabayaan mong makapasok at madaig ka uli. Ikaw ay matalo uli nung kasalanan, mas masama ka pa kaysa dati. Bakit? Magsasama yung isang espiritu ng 7 pang mas masama kaysa sa kanya. Di 8 na espiritu mo. Talo mo na si Maria Magdalena. 8:2 ng Lucas. Basahin natin. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Para ma-emphasize gumagamit ang Biblia ng numbers. May small, merong big, may great, may multitude, merong uncountable, no? Ang Biblia nagsasabi, ang tao dinatahanan ng demonyo gaya ni Maria Magdalena. Kaya pala si Maria Magdalena nung umpisa, malayaw na babae. Kumbaga, happy-go-lucky ito. Masamang babae si Maria Magdalena eh. Sabi nung iba, patutot daw. Pero wala akong nababasang patutot si Maria Magdalena. Ang nababasa, masamang babae siya. Ngayon, kaya pala siya masama, ito ang demonyong nasa kanya. Pero kung ikaw, kahit isa lang ang demonyo sa'yo, pagkatapos ng bautismo, nagpabaya ka, hindi ka sumunod sa aral, yung isang demonyo lumabas, babalik yon. Magsasama pa ng 7, di magwawalo. Front runner ka na, 7 lang kay Maria Magdalena, 8 na sa'yo eh. Mas masama ka pa kay Maria Magdalena nung una. Kaya, paano mo sasabihin ngayon sa akin na ang kaligtasan na hindi na naiwawala? Once saved, always saved. Osas. Hindi sinusuhayan ng Biblia yan. Ang eternal salvation ay para sa susunod. Pero kung hindi ka susunod, kahit iniligtas ka na ni Kristo sa kasalanan, sa unang phase o sa unang step ng salvation, iniligtas ka sa kasalanan, reckless ka naman, may lalayasan ka ni Kristo. 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo pa si Kristo, may pagka gumawa ka ng reckless imprudence, bababae ka, may asawa ka na, 3 pang kabit mo, pagkatapos nasa drugs ka, ako man ng Kristo, hindi ako magtiyatiyagan tumira sa'yo. Sabi niya, nakasulat hindi nyo ba alam na si Jesucristo nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ang liwaliwanag naman ng Biblia eh. Ewan ko lang, pag ako nagbabasa, ang liwanag naman ang naiintindihan ko na talagang yan salvation, kahit inumpisahan ka na ni Kristong iligtas, pag hindi ka magpapatuloy, lalayasan ka ni Kristo. O kaya ang sabi ni Kristo, ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Kailangan mo ang pananatiling sumusunod aral,
pananatiling tapat, huwag kang aatras. ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat, ngunit ang ay mabubuhay sa pananampi. 6, nangangailangan kayong perseverance upang kung inyong magawa ang kalumpangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, kaluluwa, paano ka maliligtas pag umatras? Arawan ng kapuotan ng Panginoon pain ay masusupok sa pampanilibugho, sapagkat wawakas sa pampanilibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, lahat na puso, at nalalaman ang lahat na akala. Will ng iba ay itinakwil sila sa pananampalataya. Basahin natin ang unang magiging guide ninyo sa darating na panahon. Kung ano ba ang relihiyong dapat mong aniban, saan ka ba dapat manatili. Mapag-aralan po natin yan sa ating mass indoctrination sessions. Konti lang yan mag-aral kang abugasya, 10 taong ka nag-aaral araw-gabi Yan naman po, para matutunan natin ang aral ni Kristo. Inayayahan ko po kayong lahat, mga kababayan, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Ayan, at puntahan naman po natin ngayon ang Abu Dhabi, UAE. Nandun si kapatid na Arman Manabat, kasama natin mga bisita. Go ahead po, UAE please. Opo, kapatid na Daniel, maraming salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Cecil Almario, 55 years old. Narito po siya, kapatid na Eli. Narito po ang aking katanungan. Bakit po kahit po nabinyagan na sa Katoliko, simbahan, binibinyagan po ulit ng panibago? Ng mga dapat yung mga ngaral may kapasidad magturo ng lahat ng utos.